Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section bukas para sa inyong mga hiniling. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless. Ang kapan ng bayan ay ninanakaw, masama yan sa kaunlaran. Isigaw natin sa buong mundo, nagburol ang Pilipino. Wag na wag iboto ang mga kandidato nang nambudol sa Pilipino. Tanggalin na natin ang isang pangulong nang budol sa Pilipino. Okay, ayan. Ayan. Okay, umaandar pa rin. Talagang ayaw paawat ang nabudol song. Kaya naman si Sita Espinola, how are you palangga? Ang aga natin, Miss Maharlika. Actually, late na nga. Supposedly, kagabi pa itong ating vlog. Pero dahil ang lola ninyo ay abala rin dito, kaya patuloy tayong mag-antabay sa mga kaganapan. So, ayun, mga kababayan, nakita nyo na kung gaano ka klaseng pagiging demon o walang iya, pangbubudol talaga sa ating bayan. Kagabi dyan sa Pilipinas ay nagpabongga, grand, fabulous na concert ang Palasyo ng Mga Ahas. Mga kababayan, kung natatandaan ninyo, mga palangga, nag-release ng statement si Bangag, okay, through Bersamin, na sinasabi niya na pinaalalahanan niya ang mga government workers to avoid lavish Christmas party in solidarity with typhoon victims daw. Di ba? Yun ang mga drama. Kasi nga, itong nakaraang buwan, hindi pa kayo nakaka-ahon dito sa lubog, sa paglubog ng inyong mga bahay, pagkamatay ng inyong mga pamilya. Kaya nag-release ng statement itong si Bangag. O, tignan natin, balikan lang natin dito. President Bangag Jr. urged government officials and workers to avoid lavish Christmas celebration in solidarity with the thousands of Filipinos who suffered during the spate of typhoons that hit the country. Diba? Papogi, what a hypocrite to the highest level, exponential power ang buwaka ng inang Bangag na ito. Sabi pa dito, in a statement, Executive Secretary Bersamin said there is no need to issue an order as he believes and trust in the kindness of government workers who can unilaterally adopt austerity in their celebrations. Alinsunod sa panawagan ng ating Pangulo, hinihikayat namin ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na iwasan ang mga marangyang pagdiriwang ngayong Pasko. This call, ayon kay Bersamin, this call is solidarity with the millions of our countrymen who continue to grieve over lives, homes, and livelihoods lost during the 6 typhoons that pummeled us in a span of less than a month. Ayan. In this regard, Bersamin said government agencies are also encouraged to donate the money. Ayan. In-encourage the government is to donate the money, save from observing simple Christmas celebrations to typhoon victims. He believes, putuloy muna natin. Imagine mo to ang kasinungalingan at hindi totoo ang sinasabi ni Bangag
na panawagan sa mga ahensya ng gobyerno na wag muna kayong magselebrar ng Pasko in solidarity doon sa mga biktima. Kitang-kita nyo kagabi na yung mga kakamping, kinain nila ang sarili nilang tae. We'll talk about that later. Kung paano nila ninamnam ang tae ng pagkadugyot nilang lahat. This one. Sabi dito, in this regard, Bersamin said government agencies are also encouraged to donate the money. He believed the Christmas is all about compassion. Wala kayo nito. Mga jutang genimis tong mga hinayupak na to, wala silang compassion. Lalo na si Bangag, wala nito dahil wala siyang pagmamahal sa Pilipino dahil adikto siya. Ang pagmamahal lang niya sa pera ng Pilipino. Not ang Filipino, kundi pera ng bayan, pagmamahal sa power. Sabi, the spirit of Christmas implores us to celebrate with compassion, to share our blessings, and to spread cheer. As people united by love for our fellow men, we can cast away bleakness as we celebrate in this season of joy. Galing yan sa opisina ng presidente yung Bangag. On the part of the government, we will make sure the Christmas spirit will be felt early by all the affected areas in the form of relief goods and assistance of infrastructure rebuilt and of livelihood restored. Nasaan? Ang nakakaramdam lang ng Pasko, yung mga kakamping ngayon na kumakain ng sarili nilang dugyot, sarili nilang dumi, at ang mga kawatan na kaalyado ni Bangag. Hindi totoo itong mensahe nila noong November 20 na iparamdam sa mga mahihirap ang maagang Espiritu Santo, Espiritu ng Pasko. Dahil sila lang ang nag-enjoy. Ang binigay lang sa slums of Tondo, tig-1 kilo na may freezer burn na isda na galing sa smuggler ko, no? Pero sila rin ang smuggler. Ganito, buksan nyo ang puso nyo, ang isipan nyo kung may nakikinig sa akin sa Tondo. Nakontento na kayo sa isda na panahon 48 years ago na nakatenga dyan para kunwari sabihin na si Marcos o ang Bangag na gobyernong ito ay binibigyan kayo ng kalinga, ng ayuda. Masis ayuda. 1,000, 2,000, out of 10,000 ay 10,000 na supposedly bibigay sa inyo, 1,000, 2,000, and freezer and isda with freezer burn, o yung isdang pabulok na. Pabulok na. Ibig sabihin, bulok na nga eh. Naka-frozen lang. O ano sabi dito ng mga ubuakan ng Ginimes? The Philippine government is one with the Filipino people in remembering the suffering of those who were hit by the typhoons Christine, Leon, Marcenica, Ophel, and Pepito. President Bangag said the government is now working double time to start rebuilding calamity-hit communities while relief operations continue. Nasaan ang relief operation? After kayong binigyan ng 2 kanipis-nipis na yero, mga kababayan, ngayon, diyan nagpa-concert, nag-invite ng mga celebrity. Pagkano ang pinakamababa na bayad sa celebrity? Ipagpalagay na natin diyan 200,000, 300, 500, up to million, depende sa kategorya nila. Nakita nyo na kung ano ang gobyerno ninyo. Asa na kayo? Kayong mga tinatawag ko dating dilawan. Alam mo, yung mga tao I'm not attacking you guys. I want to stimulate your brain. Nasaan na ang inyong mga brain cells? Ang sinuportahan nyo si Kiko Matching, si Sharon Pabebe, naalala nyo, wala kasi kayong Rolex. Hindi kayo mabait. Something to that effect. Nagalit kay Marcos, sa mga Marcos for 30-something years na gusto pang ipahukay si Marcos Sr. Ano ang sabi ni Kiko Matching in the past? I'm talking to you na sumusuporta sa kakamping kayong mga ordinaryong
Pilipino na galit kay Marcos at tuwang-tuwa kayo kay Kiko, kay Sharon, kay Maricel Soriano nang umingiwi dyan sa party, kay Vice Ganda. Andyan din sa party. At sa ABS-CBN, lahat yan. Yan na yung sinusuportahan nyo ngayon. Ninanamnam nila ang tae na mas mabaho pa sa pinakababaho na bulok. Yan ang tanong sa inyo. Magkano ang halaga ng kanilang prinsipyo? Wala silang prinsipyo. At kayo na mga sumusuporta, inaway kayo ng mga anak ninyo, mga ate, kapatid. Remember that? Inaway kayo dahil sumusuporta kayo sa what? Kay Bangag, kay Marcos, vice versa. Yung mga supporter na katulad ko na nabudol, nag-away-away. And now look at these people, the celebrities and the politicos. Pero kayong mga ordinaryong mamamayan na tinatawag na nasa laylayan, kulang na lang si Robredo eh. Si Leni Robredo, baka sooner or later, nasa cabinet na. Hindi natin alam. Ayan. Ngayon, yes, sabi ni Lady, ano ang ibig sabihin nitong nangyayari sa inyo? Yeah, Sinver Verlas. Nakita nyo to? Tatahimik pa rin ba kayo sa ginagawang panawagan? Ang sabi ni Bangag, November 20, kayong mga government offices, wag na kayo mag-party, wag na kayo mag-ganito, ganan. Yung pala sila ang magpa-party. Konsyerto sa Malacanang, all cast. Nung isang araw, nasaan? DepEd. Nagpa-party din ng bunga-bunga. Nandoon si Small. Diba? Si Small Laude nandoon. Na anong nagginawa ni Small doon? Dahil inatake siya. Not Small Laude. Inatake ang comment section ni Small Laude. Na-meet natin yan nung umuwi tayo sa Pilipinas. Inatake, sinasabi na si Lisa Tanas, retokada, tinanggalan ng, inapakan ng pison, ng kanyang tiyan, magnanakaw, kidnapper, kawatan. Anong ginawa ni Small Laude? Tinurn off ang kanyang comment section. Ano ang tawag dyan? Suppressing the freedom of her fans. My love, my love, Small Laude, you open your comment section and feel, yung mga sinasabi ng tao, you are a celebrity. I believe in you. Na-meet ko kasi yan eh. She seems so nice person. Pero papayag ka ba na ginagamit ka, I don't know, vice versa, ni Liza Tanas? O inutusan ka ba niya para i-turn off ang comment section? In the first place, hindi naman ikaw ang binabash ng tao. In fairness kay Small, di ba? Ang kanyang no bashing. Pero bakit tinurned off ang comment section? Dahil sinasabi si Lisa ay kidnapper, ganito, Marcos, Anong ibig sabihin yan? Pinapatay ang kalayaan ng mga fans para iparating. Dapat nga maging instrumento ka pa, Small eh. Maging instrumento ka sa mga fans mo. When you are a celebrity or a public figure, mayroon kang obligasyon. Obligasyon siguro, sabihin na natin. Meron kang tungkulin para sa iyong mga fans. Unless na lang puro trolls talaga yung nagpo-comment sa'yo. But it's human being na nag-a-admire sa'yo. Ano ang sabi ng mga comment section? I love you, Small, but not this frog. Small, love kita, pinafollow kita, pero hindi itong putang inang first lady na kawatan. Ipakita nyo sa tao. Hindi suppress nyo. Di ba? May nagsabi, unfollow na kita, Small. Kasi ganito, ganyan. Do you think tanga ang taong bayan? Huwag mo nang pagtakpan si Lisa Tanas. Demonyo yan. Alam mo yan. Alam mo yan, Small. I talked to you about it. But I'm not gonna say here. You know that already. Alam mo, Small, alam ni Alice, Eduardo at ni Small Laude na demonyo si Lisa. At alam nyo rin na nag-Coca-Cola, nagpupulburon. We'll talk about that dun sa table. Sa table mismo, na pag-usapan natin yan. Dun ko nga lang nalaman. Diba? Kasama natin yung designer. Pinag-uusapan ninyo
natin, andun na ako, na nagpupulburon si Marcos Jr. pati si Maricel Soriano kasama doon. Doon sa table, kumakain tayo ng pasta. I'm not gonna say anything bad about you guys kasi you treated me as a friend. But I am speaking up para sa kapakanan ng tao. Nag-uusap tayo. Pinigil-pigil ko yung sarili ko kasi in fairness, wala naman to ginagawa sa akin mga to. Dinitrato nila akong kaibigan. Wala naman akong galit sa mga ito. Kaya lang, nung nakikita natin si Lisa Tanas, kasama si Small, okay na yun. Wala naman tayong problema. Hindi naman lahat ng katabi ni Lisa Tanas ay aawayin natin. Pero the moment na you close your, well, that's your Facebook. Wala naman tayong magawa. That's your Facebook. Pero pwede mo naman i-block yan. Ako open lahat. O, di ba? Kahit minumura, andyan, maliban lang sa troll. Minsan ginugurgur natin. Naka-block ba ang comment section ni Maharlika? Hindi. You're free to comment. Go. Murahin nyo ako and everything. As long as you are real person. Hindi kayo bayad ni Lisa Tanas. Ito na ngayon ang impact na sinasabi ko sa inyo. Nagkampi-kampi na ang mga dilawan katulad nito, sila Vice Ganda, sila Sharon Cuneta na dating nagbabakbakan tayo. Kumusta kayo? You Filipinos, you OFW, na galit sa akin nun dahil ako ay sumusuporta sa magnanakaw, mambubudol, kawatan, tsuktsakkero, lahat na. Tax evader and everything. Galit na galit kayo sa akin. Now that I am speaking up since August of 2022, dahil nakita ko yung kababuyan ni Bangag, ni Liza Tanas, how are you guys? Nasaan ang prinsipyo nyo? Susundin nyo pa rin ba yung mga artista na binubudol kayo? O kakamping tayo, wag tayo sa magnanakaw, diktador, tyrant, what else? And now, magkasama sila sa party. Nasaan ang prinsipyo ng mga ito? Nasaan ang paninindigan ng mga ito, mga palangga? Ha? Ibig sabihin, wala talagang prinsipyo ang mga ina-idolize ninyong mga artista at iyong mga politiko katulad ni Kiko Matching, ni Sharon Cuneta, ni Vice Ganda, ni Maricel Ngiwi. Diba? Nakita-kita nyo yung Ngiwi. Wala po silang prinsipyo. Wala silang pagmamahal sa taong bayan. Ang meron lang sila, self-interest. Self-interest, self-serving, pansarili lamang na kung saan sila kikita at makapag-elbow to elbow, makapag-perform, makapag-drama, makalamon and everything, doon sila. They don't care about you. And I hope this moment, sumarap kayo sa salamin, kayong mga kakamping supporters, I'm talking to you, OFW, yung mga walang kaugnayan sa politika o hindi katulad ng mga artista o mga politiko, harapin nyo ang salamin o mag-reflect kayo na dati galit na galit kayo kay Maharlika dahil sumusuporta sa bangag, sa magnanakaw, sa tyrant, kawatan, and everything. And now, yung mga celebrities, yung mga politiko nyo, the likes of Rolex, Sharon Cunetang, wala kayong Rolex, kawawa kayo, mahirap kayo, masama ugali nyo, yung mga ganon. Eto yung sinusuportahan nyo now. Nakikipag-selfie sa mga magnanakaw, sa mga mamamatay gurgor. Alam mo yan? Sa mga manggugurgor na mga Marcos, Araneta, smuggler, kidnapper. Talk to yourself. Galit na galit kayo kay Maharlika noon. Si Maharlika ay sinuportaran ang magnanakaw. Meron pa nga ditong amiga ni Lenny eh. Diba na ang yabang-yabang, galit na galit kay Marcos. And where are you? Meaning, mga palangga, hindi sila para sa, what do you call it? Para sa inyo, para sa Pilipino. Ayan. Okay. Okay. Meron lang tayong isang ginurgor. Wala si Zorro. Okay. Okay. Nakita nyo yun, mga kababayan? Goodbye. Ayan, may mga padala si Lisa Tanas ito. Nakita ninyo, ano ang ibig sabihin nito? Bakit ginagawa ni Bangag at ni Lisa Tanas ito makipag-party-party? Strategy nila yan. Diskarte nila na akala nila
Akala ni Bangag kapag nakipag-reconcile sila sa mga dilawan, well, you're not dilawan anymore and pulawan. You guys are bangagan. Kasi nagsanib sa pula at dilaw equals bangagan. Bangag lang po, bangag lang. Ang pwedeng magsanib sa for 30 years something na sinasabi mo sa sarili mo, hindi lang sinasabi, dahil napatunayan na klepto, magnanakaw, nalagalagay sa Guinness World Book of Record, ang mga Marcos, ganito lahat. And now, nagsiselfie ka, ibig sabihin, wala kang kwentang nilalang sa mundong ito dahil wala kang prinsipyo. Kung ako ay walang prinsipyo, mga palangga, mayaman na ako ngayon. Dahil ang daming, nakadikit na ako kay Lisa Tanas, sabi ko nga, nagsunod-sunuran na lang ako, baka naging bug lady na ako or something. Pero pinili kong manindigan. Pero itong mga dilawan o mga kumain ng tae nila, katulad ng mga artistang yan na nag-perform pa, binayaran niyang mga yan. Ibig sabihin, wala po silang prinsipyo. They are not for the Filipino people. They are for bayad sa kanila. Yung style o strategy na ginagawa ng mga bangag na ito para kunwari, mag-ano na tayo, magbati-bati na tayo, mabait si Bangag kasi yung mga dilaw, inaano niya, nagd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 ag
Dahil mas matalino kayo, kayong mga dating o mga dilawan supporters. Ibig sabihin, dahil ang inyong mga sinunod na mga politiko at mga artista, may ano pa kayo, pa rally-rally pa kayo mga buwaka ng Ginemas na mga yan. Tapos biglang ang Marcos ay angel na. So nakalimutan nyo na yung mga ginurgor, yung mga sinasabi ni Dilima, ni Kiko Maching, ni Ontiveros na mga ginurgor na biktima ng Marcos tyranny. Ha? Nakapag-aral pa naman kayo. O wala talaga kayong pagmamahal sa bayan o naduwag kayo o wala rin kayong prinsipyo. Diba? Yun yung nakikita natin mga palangga. Or yung ginagawa naman ngayon ng mga dilawan dahil na-shoot na nga sila sa Inodoro, political survival. Diba? Pero susuportahan nyo pa ba? Okay? Sabi ni Vivian, ay, si VP Sara, hindi nila kayang bayaran, may prinsipyo ng nindigan para sa bansa at kapwa. Exactly. Speaking of Inday Sara, dahil kung walang paninindigan si Sara, hindi rin yan nagsalita. Hindi yan, kung gusto lang ni Sara magnakaw, may cabinet position siya, may budget dyan, kahit papaano may pera dyan, may pondo dyan, pwedeng nakawin. Pero pinili niyang lulunukin ni Sara ng buo ang mga Marcos at mga kalaban niya in due time. Hindi siya nagpabayad. Thank you, Vivian, sa iyong komento. Yes, yan ang nakikita ninyo. So ngayon, mga kababayan, ang ginagawa ngayon itong mga dilawan, dahil nga lubog na sila na-shoot na nga sila sa Inodoro, di ba? Nakipagbalik loob sa sinasabi nilang magnanakaw, diktador, tax evader, 'di ba? Para ang panggap naman ang tawag dito ng mga Marcos bangag ay kunyari buot-buutan. Mabait. Imagine mo nagsabi na, "Huwag na muna kayo mag-party-party, grand party." Ay biglang nagulat na lang kayo, all-caste party? All-caste party. Yan ba ang may pagmamahal sa bayan? So ang intensyon ng mga yan, mga palangga, ang intensyon ng mga kakamping na lumunok ng kanilang mga suka ay political survival, self-serving, self-interest. It's not about interest ng taong bayan. Kasi kung ako nagsabi na, huhukayin ko yan si Marcos na yan. Ngayon magsasalta ako, do you think darating ang panahon, darating ang panahon na ako ay babalik sa mga Marcos? Never. Over my dead body. Hindi na ako muling susuporta sa magnanakaw, smuggler, kidnapper, orgier, di ba? Tsakera, bangag, pulburonic. Never.
Never, mga palangga. Geraldine, wag kayong mag-insist ng topic, palangga, ng mga taong baboy at basura. I don't talk about person na pangit, magnanakaw na, yung gusto lang i-promote yung kanilang no, never. Walang kwenta yan. Don't mention that that BS, okay? You know you are. Ngayon, dito natin makikita, sabi ko nga palangga, na yung mga kakamping na ito, wala talagang pinaglalaban to ever since. Ang gusto lang nila, makabalik sa pwesto, political power and pera. Ikaw, yung kapitbahay mo. Kaya bilib ako kay Inday. Sabi ni Inday, di ba? Sabi niya, the Christmas is season of forgiveness. Pero depende sa tao yan. Yung gumurgor, kunyari, yung gumurgor sa'yo o gumawa ng kwento na ganyan, ikasira sa'yo and everything, patatawarin mo. Hindi ako Diyos para magpatawad. Never ever. Yun nga lang, yung mga nang api sa akin dati, mga ganyan-ganyan, hindi ko sila kakalimutan. Pwede ka maging civil sa mga tao. Hindi naman pwede, nakaaway mo na, hindi ko naman sinasabi kay Bangag na awayin niya ng awayin yung mga dilawan. Pwede ka maging civil, pero yung magsi-selfie pa kayo, o baka mamaya mag-orgy na sila dyan. Ang tawag yan, mga kapalangga, ay walang prinsipyo. Okay? Simeon Bautista. Kung tama ka kung magnanakaw si BP, hindi niya yan titirahin ng mga Marcos. Happy-happy sila. Hindi sila kukontrahin ng mga Duterte, pero hindi gano'n ang VP. Sabi ni Simeon, exactly, Simeon Bautista. Kung magnanakaw si Sara, di ba? Sabi nga nila, friends with the same feather, flock together, knockout together. But Sara Duterte chose to leave that DepEd na binabato sa kanya dahil sukang-suka na siya sa ginagawang pagnanakaw, pang-aabuso, pangkikitil sa inyong mga kalayaan na ginagawa ng Marcos administration. Pero yung mga kakampings na ina-idolize ninyo, lumulunok araw-araw ng tain nila. Gusto mo ba yun? May mga tao na ganito, pero maliit lang na porsyento, na yung asawa mo o jowa mo, harap-harapan nakikipagtsuktsakan sa iba. Nilapastangan ka, binaboy ka, ninakawan ka. Tapos, babalik yung asawa mo, okay na tayo. O asawa o girlfriend mo o boyfriend mo. Patapos mong ma-witness sa mata mo na nag-a-addict yung jowa mo, tapos nakipag